Okay. So, magsugod ta sa introduction. Atong introduction naa ni siya upat ka paragraph. So, sa kaning ato alang ang akong buhaton is i-segment na akong video para naay focus. So, sa kaning nga video mag-focus lang ko sa kaning nga paragraph. So, kaning nga paragraph nag-emphasize ni siya sa research overview unsay problem nga nganong na-interest ka nga i-research ni siya nga problem. So kung atong basahon, hydroponics is a technique for cultivating plants without the use of soil. So ang gina-emphasize ana niya nga kaning nga sentence is that pag moingon ka og hydroponics, kuan na siya methods or techniques na siya sa pagtanom nga dili na nimo kinahanglan itanom sa lupa jud. The roots are submerged in water that contains nutrient-rich solution packed with essential minerals to provide the plants with what they need to grow. So, kaning nga statement, gi-elaborate ani nga statement ang mechanism sa hydroponics nga imbes nga mogamit og lupa para pagtanom, ang katong roots na lang sa tanom ihumol na lang siya sa tubig. Tapos katong tubig na iyang humulan, dili lang siya ordinary nga tubig. Naay nakasagol na ato nga mga nutrients nga kinahanglanon sa tanom para nga motubo siya. Nana nito ang NPK, nitrogen, phosphorus, potassium ug uban pa nga mga minerals nga kinahanglanon sa tanom para motubo siya. Parehara na siya sa tao kumbaga ba nga nanatanan ang iyang mga pagkaon. Kauno na lang niya motubo na din siya. The benefits of hydroponics includes water savings and potential for enhanced crop yields, which is why it is gaining popularity among those involved in agriculture. So kanang nga statement gina-emphasize diha ang hydroponics naka-attract siya sa mga farmers or mga tao nga naa sa agriculture kay makasave sila og tubig. Tapos ang ilang tanom is makaproduce og daghang bunga nga ang tungod kay hydroponics more control o nga ang space kay dili siya ingon na kinahanglan jud nimo og farmland para magtanom, mas daghan kag matanom ana, tapos syempre madaghan imong kita. Mao nga naka-gain og attraction sa mga farmers. Tapos one key aspect for successful growth is properly managing essential nutrients that plants need, particularly nitrogen, phosphorus, and potassium. So kaning nga statement, key aspect para daw nga mag successful sa pagpatubo og tanom
kung mogamit ka og hydroponics nga method is ang pag-manage sa iyang essential nutrients. Mo na challenge nimo as a farmer. So kinahanglan nga ma-ensure nimo nga correct ang balance sa nutrients para himsog ang pagtubo sa tanom nga gigamitan og hydroponics method. Kaning nitrogen, potassium, phosphorus o potassium mao na sila ang kanang murag big 3 ba, kung sa big brother pa big 4, big 3 nga dapat naa na sila kay required na siya para nga motubo ang tanom. Tapos currently in Davao region, nutrient testing practices are divided. So straightforward ka siya nga statement nga sa mga nanggi-farm og hydroponics sa Davao region, ang pamaagi nila sa pag-testing is divided. Wala ko nakita nga article nga nag-mention jud nga ingani sila daw mag-test. More like naga-discuss lang sila sa mga benefits sa hydroponics. Wala pud ko nakakita og article nga nag-discuss nga nagagamit sila og advanced technique like sa kaning buhatan nga research. So divided ang katong mga small growers, mamalit na sila og kanang pang-measure og pH og electric conductivity para ma-measure nila kung balance ba ang nutrients nga ilang gibutang sa tubig. Whereas kung mga danagko na po siguro nga farming, mo na tong mogamit na sila og gamit po sila siguro kanang affordable nga mga pang-measure unya. Madto pod sila sa laboratory para mag-test jud. So naay mga available. The majority of growers or farmer rely on basic and affordable pH and EC meters for daily indirect monitoring of nutrient solutions overall strength. Mao ni ako ingon ganina nga majority sa growers diri sa Davao City nagagamit na sila og affordable nga pang-measure og pH o pang-measure og electrical conductivity for daily and indirect monitoring sa nutrient solution. Ang pangutana nganong kinahanglan nila og i-measure ang pH o conductivity? Kay kuan man na makakuha sila og idea kung naa sa balance ang nutrient solution nga gibutang nila sa tubig kung ma-measure nila nga tama ang pH. Pag main kag pH, kung ano siya, measurement na siya sa acidity or alkaline sa tubig. Pareha na siya sa kung ang analogy na pareha na sa kanang sa tao ba. Pareha na sa tao nga kanang ganing magluto og lawoy kung parat ra kaayo hindi na kaunon tab-ang kulang pud og nutrients. Ang sa tanom pag acidic na ay mga nutrients nga wala natunaw sa tubig. Karon kung katong nutrients dili siya matunaw sa tubig, dili pud to kaya kaunon ni tanom. Dili niya kaya iswallow ba. Kung tab-ang ra pud kaayo kanang kung dili siya acidic kaayo, alkaline siya,
naapoy mga minerals nga dili pud matunaw kung kana nga level ang pH. So dapat acidic siya pero tama lang naa sa 5.5 pH unit o sa nasa 6.5. Pagka na ang makuha nga measurement within that range 5.5 and 6.5, makaon ka nga ang NPK nga naa sa tubig natunaw jud na sila unya makaon jud siya na tanom pag nakana. Ang kana pong electrical conductivity, another way po na siya to measure nga natunaw jud tanan ng katong mga nutrients. Kung ma-measure niya ang level kung unsay electric conductivity, na siya pang measure nga ikuan po niya sa tubig kung unsa ba kakusog ang pagkandak o electric kung naanay katong mga solution sa tubig. Diha niya kung sa kanang ang kanang pH mo na pag-measure sa acidity or alkaline sa nutrient solution. Ang EC, electrical conductivity, mo na pag-measure sa total concentration kung na-dissolve pa dyan ang asin sa solution. Na-dissolve meaning natunaw dyan siya ba? Wala siya nga. So mo na yung mapamaagi para makadito siya. Na yung mga measurement nga ilahang tan-awon sa pH and EC, anya makaingon sila nga ang ilang solusyon nga gisagol sa tubig is tama lang. So while direct, dapat indirect niyo siya. While indirect and highly accurate NPK analysis from professional While direct and highly accurate NPK analysis from professional laboratories are available, na daw mga laboratories nga pwede nimo dalhan para i-test ang imong solution. Magdala lang kag sample dito, tapos i-test nila kung tama ba ang balance. Ang problema, kung dalhan nimo dito imong solution sa mga laboratory, na ay delay o makagasto na pud ka, making it impractical for daily use and better suited for occasional system calibration. Occasional lang. So kung small growers lang, unya kinahanglan na mag-test or i-monitor ang balance ilang NPK kada adlaw. Katong madto pa kag laboratory, dili siya maayo nga solution kay mo take time siya. Nya makagasto pa ka. Other direct testing methods like chemical kits, na po yung mga chemical kits nga available, na po yung advanced on-site sensor exist pareha ning sa IoT, pero ang iyang adoption is not widespread due to issues of precision. So maglibot-libot ra na diri precision, makagasto o availability mo na nga napod uban na gamit na pero dili kadaghan kayo. So karon nga kabalo na ka nga mo na ang mga problema, naay ka na nga mga testing kung mo ang isa ka growers mo go into hydroponics. Mo na siya motivation sa kaning research. The motivation for this research comes from an urgent need for a more efficient naman tong uban, pero kaning research is murag mag-address sa more efficient, immediate, kanang dili na kayo na mag adto pa dyan sa imong farm unya mag manual kanitong testing ana ba kani immediate, user friendly method for farmers. User friendly, dali lang gamiton ni farmers using modern technologies like Internet of Things
for data collection. Tapos na ay mobile application to assist farmer weather system. Unya CNN for image analysis to determine NPK levels. So CNN AI ni siya nga na-train nga mo-determine siya sa NPK levels. By using these technologies, we can address the challenges in hydroponic farming and hopefully lead to increased crop output, improve plant quality, and the sustainability of their hydroponic practices over time. So, the motivation of this research comes from urgent need for a more efficient, immediate, and user-friendly method for farmers. Mano siya pinaka-core kung ngano nga nagconduct ta og research sa hydroponics kay para maka-provide ta og more efficient, immediate, and user-friendly method for farmers nga gamit ang mga makabagong technology. So, mo nang end sa karon nga sa kaning nga video. So sa next video atong i-tackle na pod ang kaning next nga paragraph.